Bagong Minnesota Timberwolves, super team o delikadong eksperimento? Paano kung ang Minnesota Timberwolves ay biglang magkaroon ng dalawang bagong armas, LaMelo Ball at Jonathan Kuminga? Sa unang tingin, parang jackpot. Pero kapag sinuri natin ng mas malalim, pwedeng ito rin ang maging pinakamalaking sugal ng Minnesota. Unang-una, LaMelo Ball. Imagine mo si LaMelo na may open floor kasama si Anthony Edwards, isang explosive scorer na may elite playmaking, at isang dynamic guard na kayang gumawa ng sariling tira at gumawa ng opportunities para sa teammates. Hindi na lang si Edwards ang kailangang gumawa ng paraan para sa offense. At dito pumapasok ang malaking pagbabago. Kapag hawak ni LaMelo ang bola, pwedeng gumalaw si Edwards ng walang bola. Kapag naman si Edwards ang nag-init, pwedeng maging secondary creator si LaMelo. Dalawang playmaker, dalawang explosive guards, isang offense na pwedeng maging nightmare para sa depensa. Pero hindi doon nagtatapos ang transformation. Dahil nandyan si Jonathan Kuminga. Si Kuminga ang pwedeng maging physical wing na kailangan ng Timberwolves, isang player na kayang umatake sa transition, mag-cut papunta sa basket, at magbigay ng athleticism sa lineup. At kung magkakaroon siya ng mas malaking offensive role, pwedeng maging third scoring option siya sa likod nila Edwards at LaMelo. Pero eto ang problema, hindi sapat ang puro talento para maging championship team. Ang biggest question ay chemistry. Sino ang magiging primary ball handler? Sino ang magkokontrol ng offense kapag nasa clutch? At higit sa lahat, kayang i-adjust ni LaMelo ang laro niya para makasabay sa physical at defensive identity ng Minnesota. Dahil ang Timberwolves ay hindi lang nangangailangan ng highlights. Kailangan nila ng defense, consistency, rebounding at discipline. At kung magiging defensive liability si LaMelo, maaring mapilitan ng Minnesota na itago siya sa defensive end. Samantala kay Kuminga naman, ang challenge ay consistency. May athleticism siya, may scoring potential, may size. Pero kung gusto ng Minnesota na maging tunay na contender, kailangan niyang patunayan na kaya niyang maging reliable sa bawat laro. Hindi lang kapag mainit ang kamay niya. At dito nagiging interesting ang role ni Anthony Edwards. Dahil kung dati, halos lahat ng pressure ay nasa balikat niya, ngayon pwedeng magkaroon siya ng dalawang bagong weapons. LaMelo para sa playmaking, Kuminga para sa athletic scoring, at si Edwards, siya pa rin ang mukha ng team. Pero ngayon, hindi na niya kailangang pasaning mag-isa ang Timberwolves. Kaya ang tanong, super team ba ang bagong Minnesota Timberwolves? O isang eksperimento na pwedeng bumagsak dahil sa chemistry? Kung mag-click ang tatlong ito, maaaring maging isa sa pinakamapanganib na young core sa NBA ang Minnesota. Pero kung hindi sila magkakasundo sa roles, minutes at possession, pwedeng ang sobrang talent ang mismong maging problema. At iyon ang tunay na sugal ng bagong Timberwolves. Hindi kung kaya nilang manalo. Ang tanong ay, kaya ba nilang manalo ng magkakasama? E-comment ang inyong opinion sa baba.